Nagsimula na ang aking pagiging OFW at 3 linggo na rin ako dito simula nung unang tapak ko sa bansang Bahrain. At ito ang kwento simula nung unang pagtapak ko dito. Dumating ako dito sa Bahrain ng alas 11 sa gabi at paglabas ko ng airport ay dumiretso agad ako sa accommodation ko. Sakto lang din ang accommodation namin, maganda ang view at maluwag ang kwarto at sala. Kinabukasan ay pinamedical agad ako dahil required daw ito bago ako mag-start ng trabaho. Naging maayos din naman ang medical ko kaya pagkatapos na ito ay nag-start na agad ako. Sa unang trabaho ko ay nangangapa pa ako dahil syempre baguhan pa lang tayo. Malaking adjustments talaga ang gagawin mo pag magtrabaho ka sa ibang bansa. Mag-a-adjust ka sa communication, sa klima, sa mga tao, at syempre sa trabaho. Lumipas rin ng mga ilang araw at ngayon ay 3 linggo na ako dito. Dumating na ang off day ko at sinabihan ko na sila ate na gala tayo. At agad naman nilang sinabi na sige, gala tayo. Sobrang saya ko talaga dahil ginala na nila ako at pinuntahan namin ang mga dati nakikita ko lang sa YouTube at ngayon ay nakikita ko na sa personal. Parang nananaginip pa rin ako at hindi makapaniwala na nandito na talaga ako. Ang bilis talaga ng panahon kaya dapat bawat oras ay sulitin natin. Ang duty ko ay alas 4 na madaling araw hanggang 1 ng tanghali. Syempre dahil tapos na ang off day ko, balik trabaho na naman tayo. Kahit disyerto dito ay sobrang lamig ng panahon. At nung nakaraan nga ay bumaba ito ng 12 degrees Celsius. Sobrang lamig talaga lalo na kung nasa labas ka. Pang umaga yung duty ko kaya hindi maiwasan na lamig at hangin na humahaplos sa katawan mo. November hanggang February ang winter dito and the rest is tag-init na. Pero ang pinakamainit na month ay ang June hanggang July. Kung gaano daw kalamig ngayon ang panahon ay baliktad naman pag summer na. Sobrang init daw talaga pag summer na halos 3 to 5 minutes daw pag nasa labas ka ay para ka na daw piniprito na itlog. Pero dahil nga ngayon ay tiglamig, hanap tayo ng paraan para mapagpawisan at mainitan ang ating katawan. Mayroon palang gym dito sa amin kaya tara na magpapawis. Alas 2 ng umaga ang gising ko dahil ang punta ng transpo dito sa amin ay 3:30. Reto lang ako, maligo, magplansya, magkape, magayos. Pagkatapos ng lahat ng iyon ay bababa na ako, maghihintay na sa transpo. Ganito ako araw-araw, gigising ng maaga at pabiyahe papunta sa trabaho. Mabuti nga libre lang ang transpo dahil kung hindi pa, tsak na, gastos talaga. At pag nakarating na ako ay ito ang itsura sa loob ng pinagtrabahuan ko. Maliit siya na coffee shop sa loob ng apartment. Every morning, breakfast buffet ang mga hinahanda namin sa mga guests ng apartment. Minsan busy, minsan hindi. Ganyan naman talaga ang mga araw at oras na hindi natin mahalaman ang hinaharap. At pagkatapos ng duty, ito naman ang POV ko pagpabalik na ako ng accommodation.
Sa ganun lang tumatakbo ang buong oras ko sa araw-araw. Gigising para magtrabaho, uuwi para magpahinga at matulog, tapos gigising uli para magtrabaho. Pero pag meron namang time para sa sarili na lumabas, why not naman, di ba? Wag daw puro work. Yan ang sabi ng ilan. I-treat daw natin ang ating mga sarili dahil sa mga oras na pagod tayo, deserve naman daw natin mag-enjoy sa buhay. Ang trabaho ay trabaho talaga, pero ang isang pagiging OFW ay isa sa mga pinakamalaking desisyon o sakripisyo sa buhay natin. Masarap nga magtrabaho sa bansang gusto natin puntahan, pero darating talaga tayo sa point na no place is like home. Ang pagiging OFW ay isang malaking sakripisyo na lalayo tayo sa bansa o sa mga minamahal natin sa buhay ng mga ilang buwan o ilang taon. Kaya kung gusto mo maging OFW, dapat lakasan mo ang loob mo, maniwala at magtiwala. At sa huli, ay marunong kang maghintay na darating din ang panahon na makakasama rin natin ang mga minamahal natin sa buhay. Kaya kudos sa lahat ng mga OFW dyan sa buong mundo. Palagi nating isipin na sa anumang hirap ng buhay ay darating at darating din na mga tinanim natin na pagod at sakripisyo sa buhay ay siyang aanihin rin natin sa pagdating ng tamang panahon.